Sawa ka na ba sa ingay ng syudad at urbanisasyon? Baka nais mong mapag-isa o lumayo sa ingay ng mundo. Ayon sa healthline.com, ang pag-iwas sa ingay at pagkakaroon ng peace of mind ay nakakabawas ng stress, nakakadagdag ng focus at nakadaragdag ng mas mataas na antas ng enerhiya. Kaya ano bang hinihintay mo? Dayo na sa mala-heaven na pasyalan sa Nueva Ecija. Ang Farm Ridge by Desmond Farm and Partners Incorporated. Sa lugar na ito ay siguradong hindi masasayang ang gasolina at pagod mo dahil sa mga scenic views at mga pasilidad na tiyak na magugustuhan mo. Pero bago tayo magpatuloy sa ating video, atin munang balikan ang aming paglalakbay patungo sa lugar na ito. Galing tayo ng La Union at bumiyahe tayo ng mahigit kumulang 4 na oras bago makarating sa Nueva Ecija Welcome Art. Sa ating paglalakbay ay nadaanan natin ang mga bayan ng Talavera, bayan ng Llanera at bayan ng Rizal. Dito sa bahagi ng bayan ng Rizal ay na-traffic tayo dito. Sa pagkakataong ito, kukwentuhan ko muna kayo ng maikling kasaysayan ng bayan ng Pantabangan habang bumabiyahe tayo. Ang Pantabangan ay isang maliit na bayan at matatagpuan sa hilagang bahagi ng Nueva Ecija. Matatagpuan ito sa paanan ng Bundok Mabilog sa ibaba ng Bundok Dalimanok na matatagpuan sa pagitan ng kabundukan ng Sierra Madre at Caraballo. Ang bayan ng Pantabangan ay natuklasan noong November 30, 1645 ni Father Juan Alonzo de Abarca, isang paring Agustinian na kasama sa ika-29 na misyon ng Espanya sa Pilipinas. Lumaki ang nayon at naging isang pamayanan at opisyal na isinama sa mapa ng Pilipinas noong 1747. Noong 1900s, formal na naging bayan ang Pantabangan. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, sinakop ng mga Persang Imperyo ng Hapon ang bayan ng Pantabangan noong 1942 sa ilalim ng pananakop ng mga Hapones. Sa panahon ng liberation, ang pinagsamang Persang militar ng mga tropang Pilipino sa ilalim ng Philippine Commonwealth Army at Philippine Constabulary Unit at ang mga tropang Amerikano ng United States Army at US Army Air Forces ay dumating. Nilusob nila at muling nabihag ang bayan ng Pantabangan at tinalo ang mga sundalong Hapones sa labanan sa Pantabangan at natapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa kasalukuyan, ang bayan ng Pantabangan ay may 14 na barangay at may kabuuang sukat na 41,735 hectares. Ang mga sumunod na taon mula noong paglipat nito ay nakita ang pag-unlad mula sa ika-5 klaseng munisipalidad o 5th class municipality noong 1975. Naging 4th class municipality rin ito at pagkatapos noong 2006 ay naging 2nd class municipality. At noong 2008, alinsunod sa Section 2 ng Kautusan ng Department of Finance No. 2308, ang Pantabangan ay reclassified bilang isang 1st class municipality. Ito ang tanging bayan sa Pilipinas na may ipinagmamalaking 3 hydroelectric plant sa loob ng teritoryong nasasakupan nito. Na-enjoy na natin ang pagdadrive kaya lumampas tayo sa ating pupuntahan. Sa mga oras na ito ay narating na natin ang entrance o ang kalye papasok ng Farm Ridge by Desmond Farm. Hindi naman gaanong matarik ang mga kalsadang dinaanan natin pero mag-ingat lang sa mga sharp curves. At ito na, narating na namin ang farm. Mukhang walang turista ngayon dito. Nagtataka kami dahil sa ganda ng lugar, halos mga staff lang ang nandito. Di namin alam na close pala sila tuwing weekends. Buti na lang mababait ang mga staff nila. Sinabihan kami na di daw sila tumatanggap ng day tour tuwing weekends dahil Sabbath day. Nang tinanong kami kung saan kami galing, pinagbigyan naman kami na mag-picture taking sa lugar kaso may time limit lang. Ayos na rin yun, at least hindi na sayang ang biyahe namin. Ang Farm Ridge ng Desmond Farm ay isang agriculture at farm tourism site na nakatayo at namumulaklak sa gitna ng Kilometer 3, Barangay Malbang, Pantabangan, Nueva Ecija. Nagsimula ang lahat sa isang hangarin. Ito ang ipromote at ipakita ang kagandahan ng pagtatanim ng kakao at organic farming at farm tourism.
Ang Farm Ridge ay pinamamahalaan ng Desmond Farm and Partners Incorporated o DFPI. Ito ay isang korporasyong nakarehistro sa Pilipinas na nagpapaunlad sa kanayunan upang maging mga sakahan ng kakao at naglalayong makagawa ng mataas na kalidad ng mga butil ng kakao. Ito ay binubuo ng iba't ibang stakeholders tulad ng mga magsasaka, shareholders at mga investors na pinangungunahan ng mga OFW. Dahil nakita ng pamunuan ang pangangailangan ng isang guest house upang mapaunlakan ng mga stakeholder na gustong bumisita sa bukid, itinayo nila ang Farm Ridge. Walang alinlangan, ang bawat stakeholder na may pagkakataong bumisita sa sakahan ay nasaksihan ang kagandahan ng kalikasan sa pinakamainam na kaluwalhatian nito at nakita ang kahalagahan ng pagtataguyod at pagsuporta sa iba't ibang gawain sa agrikultura. At dito nagsimula ang DFPI na isaalang-alang ang pagbubukas ng mga pintuan nito sa publiko. Napakalaking pagkakataon ay pakilala ang agrikultura sa mga tao, lalo na sa mga kabataan na gustong bumisita sa bukid at hayaan silang pahalagahan ang kagandahan ng kalikasan. Sa ngayon, ang Farm Ridge ng Desmond Farm ay isang sikat na lugar na pupuntahan sa Pantabangan, Nueva Ecija. Maganda ang lugar. May mga farmhouses, cabins with attic, at ang iba ay cabins with pool naman na exclusive sa mga turistang nagrenta sa cabin na iyon at halatang nilikha ng modernong arkitektura. Mula dito sa taas ay tanaw ang Pantabangan Lake. Ito ang lawa na bahagi ng Pantabangan Dam. May mga halaman rin sila dito na iba-iba o sari-sari. Dahil ubos na ang ibinigay na time limit sa amin, naghalo-halo muna kami dito sa bandang taas. Sa halagang 80 pesos, siksik at liglig na sagatas at sahog ang halo-halo mo. Sulit in one word. Dito sa pwesto namin ay mas natatanaw pa ang ganda ng lugar. Sa mga turista na balak bumisita sa lugar na ito, siguraduhin lang na nakapag-book tayo bago tayo pumunta dito, lalo na kung ang balak natin ay weekend. Tuwing regular day tour naman, ang entrance ay 100 pesos at ayon sa staff na nakausap namin, may kasama na raw itong drinks. Hindi na namin natanong kung magkano ang mga cabins, pero ayon sa nabasa namin, nagkakahalaga ang mga ito mula 2,000 pesos hanggang 8,000 pesos. Sa kabuuan, kahit limitado ang oras na binigay sa atin, ay masayang-masaya kami at nagpapasalamat sa mga staff ng Desmond Farm. Maraming salamat po at shout out sa inyo. Hanggang dito na lang ang ating video para sa episode na ito. Panoorin ang video tungkol sa Pantabangan Dam at Intang Pantabangan View Deck sa mga susunod na episode ng ating Pantabangan Vlog Series. Ito po ang inyong Sir Pogi ng LU na nagsasabing earn, travel, and chill. Samahan niyo akong muli. Paalam! Sa nakaraang episode ng ating Pantabangan Vlog Series ay binisita natin ang ipinagmamalaking farm sa Barangay Malbang, Pantabangan, Nueva Ecija. Ito ang Farm Ridge by Desmond Farm. Dito ay nakita natin ang kagandahan ng kalikasan na mas pinaganda pa ng tanaw na Pantabangan Lake. Atin ring tinalakay ang maikling kasaysayan ng bayan ng Pantabangan habang tayo ay bumabiyahe papunta sa lugar na ito. Sa episode na ito ay atin namang dadalawin ang isa sa pinakamalinis at pinakamalaking dam sa bansa. Ito ang Pantabangan Dam. Kaya samahan nyo kami muli sa aming paglalakbay sa lugar na ito. Let's go! Bago namin narating ang mismong Pantabangan Dam, ay tinungo muna namin ang mga view deck ng dam na ito. Ang view deck 1 at ang view deck 2. Let's go! I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing.
sure you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. At ito nga, narating na namin ang Pantabangan Lake View Deck number 2. Dito, wala kaming nakita mga tao o turista na narito ngayon. Mainit ang panahon kaya nagpayong na lang kami habang naglalakad. Nag-pictorial ng konti tapos umalis na rin. Pagkatapos namin dito ay hinanap na namin ang daan papunta sa Pantabangan Lake View Deck number 1. Pagkarating namin dito ay hindi na kami tumuloy sa pagpipicture dahil natabunan na ng mga damo ang view dito. At dahil dito, dumiretso na kami sa aming next itinerary. Mula sa bayan ng Pantabangan ay bumiyahe kami ng halos 15 minuto para marating ang Pantabangan Dam. Sa katotohanan ay wala sa plano namin ang bumisita dito dahil wala ito sa itinerary namin. Ang balak lang namin puntahan ay ang Intang Pantabangan View Deck. Ngunit dahil hindi namin malaman kung ano sa mga nasa Google Map ang susundin namin, dito na kami napadpad. Pero huwag kayong mag-alala dahil nakapunta pa rin naman tayo sa Intang View Deck at abangan ang video natin doon sa mga susunod na episode ng ating Pantabangan Vlog Series. Ilang sandali pa ay narating na namin ang Pantabangan Gate. Dito ay hinarang kami ng guard. Temporarily closed pala ang lugar na ito sa pagkakataong ito. Tinanong namin kung pwede ba kaming pumasok para makita lang ang paligid ng lugar at pinayagan naman kami. At gaya ng nauna nating pinuntahan sa Farm Ridge ay may time limit ulit ang aming pagpunta dito. Dali-dali nga kaming pumasok dito. Mukhang tahimik ang lugar at may mga mangilan-ngilan lang na sasakyang pumapasok dito. Siguro mga taga rito ang mga pumapasok dito. Sa kahabaan ng kalsada ay iyong makikita ang pangalang Pantabangan Dam. Hanggang dito na lang kami nagpa-picture dahil nga baka pagalitan pa kami kung magtagal pa kami dito. Pagkalabas namin ng gate ay nagpasalamat kami sa guard at kahit paano ay pinayagan niya kami. Sa labas na ako nagpalipad ng drone at habang nagpapalipad tayo, narito ang kwento at kasaysayan ng pagkabuo ng Pantabangan Dam. Noong May 1966, ipinasa ng Lumang Kongreso ng Pilipinas ang Upper Pampanga River Project Act o ang Republic Act 5499 na nagpapahintulot sa pagtatayo ng Pantabangan Dam at mga kaugnay na istruktura nito. Ang seremonya ng groundbreaking na pinangunahan ng nooy Pangulong Ferdinand E. Marcos ay naganap noong June 11, 1971. Natapos naman ang proyekto noong August 1974. Ang pagtatayo ng dam ay may malaking epekto sa ekonomiya at panlipunan sa buhay ng mga Pantabangenyos. Humigit kumulang 8,100 hectares ng mga produktibong lupang sakahan ang nalubog at ang mga residente ng town proper sa bahagi ng East at West poblasyon at 7 sa mga nasa labas nitong barangay, ang mga barangay ng Malbang, Villarica, Liberty, Kadaklan, San Juan, Napon-Napon, Marikit at Conversion ay inilipat sa kalapit na lugar. Mga lugar na kalaunan ay nabuo at ngayon ay kilala na bilang ang bagong bayan ng Pantabangan. At dahil sa pagpapatayo ng dam na ito, kinailangan ng mga taong nakatira noon dito na simulan muli ang kanilang buhay sa isang lugar na walang kasiguraduhan ng kanilang kinabukasan. Wala silang pagpipilian. Tunay nga, ang mga Pantabangenyo ay nagsakripisyo ng labis para sa interes ng pambansang paglago ng ekonomiya. Tinatayang nasa 1,300 na katao ang inilipat mula sa reservoir zone ng dam. Kinilala ang Pantabangan bilang isa sa mga pinakamalinis na dam sa Pilipinas at kinilala rin bilang pangalawang pinakamalaking dam sa Asia na binubuo ng 112 megawatts ng hydroelectric power at nagbibigay ng mga pangangailangan sa patubig ng humigit kumulang na 77,000 hectares ng mga lupang pang-agrikultura sa Central Luzon. At noong February 1996, pinangunahan ng dating Pangulong Fidel V. Ramos ang groundbreaking ceremony ng Kasiknan Trans-Basin Project, isang 27 kilometers underground tunnel mula sa Kasiknan River sa Nueva Vizcaya hanggang sa isang terminal point sa Pantabangan Reservoir at kinumisyon noong December 11, 2001.
Layunin ng proyekto na dagdagan ang kapasidad ng dam upang patubigan ang karagdagang 50,000 hectares ng mga lupang pang-agrikultura at makabuo ng karagdagang 140 megawatts ng hydroelectric power para sa Luzon grid. Ang reservoir ng dam ay may kabuoang kapasidad na 2,996,000,000 cubic meters at 2,083,000,000 cubic meters ng mga volume na iyon ay aktibo o kapakipakinabang para sa irigasyon at power supply. Ang buhay ng reservoir ay tinatayang aabot ng nasa 107 years dahil sa banlik mula sa pagkabulok. Ito ay idinisenyo upang malabanan ang isang intensity 10 na lindol. Ang powerhouse naman ng dam na ito ay matatagpuan sa base ng pangunahing dam at naglalaman ng dalawang 50 megawatts na Francis turbine generators para sa naka-install na kapasidad na 100 megawatts. Ang bawat turbine ay tumatanggap ng tubig sa pamamagitan ng 6 meters o 20 feet diameter na penstock. Sa kabuuan, ang Pantabangan Dam ay isang napakahalagang bagay sa Luzon dahil isa ito sa mga dahilan kung bakit buhay na buhay pa rin ang agrikultura sa maraming lugar sa Luzon, partikular sa Central Luzon at sa mga kalapit na lugar nito. Sa ngayon, napakahalagang bigyan ito ng kaukulang pangangalaga para mapanatili ang kalinisan at kaligtasan ng nakakarami nating mga kababayan. Abangan at panoorin ang huling episode ng ating Pantabangan Vlog Series sa ating channel kung saan atin namang bibisitahin ang Intang Lake View Deck of Pantabangan Reservoir. Hanggang dito na lang ang ating video sa episode na ito. Ito po ang inyong Sir Pogi ng LU na nagsasabing earn, travel, and chill. Hanggang sa muli, paalam! Sa mga nakaraang episode ng ating Pantabangan Vlog Series ay pinuntahan natin ang Farm Ridge na matatagpuan sa Barangay Malbang. At ang Pantabangan Dam na isa sa mga pinakamalaki at pinakamalinis na dam sa bansa. At ngayong huling episode ng ating paglalakbay sa Pantabangan ay atin namang pupuntahan ang makasaysayang Intang Lake Pantabangan View Deck. Kaya't sama-sama nating tuklasin ang ganda at kasaysayan ng lugar na ito. Mula sa Pantabangan Dam ay bumalik kaming muli ng mahigit kumulang 20 minuto pabalik sa bayan ng Pantabangan hanggang sa marating na namin ang Intang Lake View Deck of Pantabangan Reservoir. Pagkarating namin dito ay kita agad ang iconic na hanging bridge. Nagbayad muna kami ng entrance fee na 30 piso at pagkatapos ay nagpark na kami. Karaniwang pumupunta ang mga bisita sa Pantabangan para tignan ang ganda ng dam, ngunit iilan lamang ang nakakaalam sa lugar na ito. Binigyan kami ng 30 minutes para e-explore at ma-experience ang hanging bridge at ang view deck nito sa dulo. Sa ilalim naman nito ay isang museo. Ang 20 million pesos tourism infrastructure na ito ay donasyon ng HAL Energy Kasiknan Water and Energy Company Incorporated na nakabase sa Pantabangan, Nueva Ecija. Dito sa view deck ay tanaw na tanaw ang napakagandang view ng Pantabangan Lake. Sa ibaba naman ng view deck ay makikita ang mga hayop gaya ng kambing na malayang kumakain sa mga damuhan. Makikita rin ang water fun activities sa bandang kanan ng view deck na ito, lalong-lalo na sa lawa. Ang view deck na ito ay ginawa para mapalago ang tourism industry ng Pantabangan at ito ay kasalukuyang minamanage ng tourism unit ng Pantabangan LGU. Sa pagkakataong ito, narito ang maikling aerial view ng view deck na ito. Kung titignan mo sa malayuan ay tila idinisenyo ito na parang fishing vessel. Sa di kalayuan ay makikita rin ang isang kahawig na sasakyang pantubig na nakapark sa gilid ng lawa. Ilang sandali pa ay natapos na ang ibinigay sa aming time limit kaya umalis na kami. Dumarami na rin ang mga turistang pumupunta rito. Bumaba kami at nilapitan namin ang Pantabangan Lake. Malinaw ang tubig dito at may mga mangilan-ngilan na naliligo sa lawa.
Sa pagkakataong ito, bago natin tapusin ang ating paglalakbay ay atin munang alamin ang kwento ng Pantabangan Lake at ang malagim na kasaysayan nito. Kaming lahat dito isinilang, dito na rin naisang mamatay. Sa ilog, bukid at kabundukan, buong buhay aming inialay. Ang makasaysayang bayan ng Pantabangan sa Nueva Ecija ay inabandona noong 1970s nang lumubog ang bayan at ang mga kapaligiran nito sa tubig baha na mula sa bagong likhang dam. 10 taon siyang nakalubog, 10 taon na rin kaming nalulungkot. Napilitan ng mga residente na lumipat sa mas mataas na lugar, ngunit maraming piraso ng pamana ang nawala sa pagtaas ng tubig. Kabilang sa mga ito, ang isang 18th century church na ang kampanaryo ay nakatayo sa ibabaw ng tubig na parang nakaunat na braso ng isang nalulunod na relic. Dahil sa matinding tagtuyot na tumama sa Nueva Ecija noong 1983, muling lumitaw ang ilang bahagi ng bayan nang matuyo ang tubig. Noong July 27, 2020, muling nagpakita ang Old Pantabangan Town mula sa ilalim ng baha. Ang simbahan na dating lugar sambahan ay nagsisilbi na ngayong simbolo ng kakulangan ng kuryente ng bansa sa nakalipas na mga dekada at ang desperadong paghahanap ng solusyon na nagpabaha sa buong bayan. Ilan sa mga muling lumitaw ang mga bahagi ng lumubog na bayan ng Pantabangan ay ang mga labi ng siglong lumang simbahan nito, lumang sementeryo, lokal na high school, gusali ng municipal hall, town plaza at ilang bahay na gawa sa mga bato. Ngayon nga'y dumating ang panahon, aking bayan namin ay lumitaw. Dala-dala'y pawang alaala ng mga pangakong di pinagbigyan. Noong July 2020 nga ay nagsagawa ang mga lokal ng banal na misa mula sa dating simbahang Katoliko sa mismong lokasyon nito. Ipinagdiwang din ng mga lokal ang mga sakripisyo ng lumang Pantabangan at ng mga residente nito na nakatira at namumuhay noong dekada 70 para sa pagtatayo ng sikat na ngayon ay Pantabangan Dam. 10 taon siyang nakalubog, 10 taon na rin kaming nalulungkot. Dahil sa kaapihang samidulot, paglubog niya'y di namin malilimot. At dahil nga sa muling paglitaw ng Old Pantabangan Town noong July 2020 ay may paalala ang mga taga roon na huwag na sanang manguha ng mga bricks at mga bato ang mga turistang bumibisita rito. Huwag nang gawing souvenir dahil kung lahat ng mga bibisita sa lumang bayan ay kukuha ng mga ito, baka wala nang masilayan ng mga susunod na henerasyon. Tunay nga na napakayaman ng Pantabangan, hindi lang sa likas na yaman at ekonomiya, kundi pati na rin sa kasaysayan. Marami pang naggagandahang pasyalan sa lugar na ito at nakasisiguro kami na amin itong babalikan sa mga susunod naming paglalakbay. Bago matapos ang video na ito, nais ko lang magpasalamat sa mga patuloy na nanonood sa ating YouTube channel. At sana ay samahan nyo kami muli sa mga susunod pang mga paglalakbay. At dito na nagtatapos ang ating paglalakbay sa ating Pantabangan Vlog Series. Ito po ang inyong Sir Pogi ng Ellie na nagsasabing Earth, Travel, and Chill. Hanggang sa muli, paalam!